Hello everyone at welcome sa aking YouTube channel. At yun, meron na naman tayong i-discuss na bagong coins. Actually hindi na bago. Bago dahil NGC nga pala to. Although hindi na natin masyadong makikita, no, na ginagamit dahil ewan ko. Pero mostly ito ginagamit na lang sa sa mga malalaking establishment, no? At ito nga ang coins na 5 cents NGC series. Ayan guys. So yan naman ngayon ang ating i-discuss, i-update, no? At I hope na meron kayong kumpletong series niyan kung kayo ay mga collectors o kayo man ay mga bagong collectors. Kailangan meron kayong mga series na ganito para kahit paano makasabay kayo, no? So kailangan huwag kayong mawawalan yan. At bago ang lahat guys, at pinasasalamatan ko yung ating mga viewers, mga subscriber, no? At sa mga nagpa-follow sa ating channel, welcome po uli. At maraming salamat sa inyong suporta. At sana'y huwag kayong magsawa. At ako'y na may wala ring sawang magbibigay ng impormasyon about sa ating mga coins. Alright? So, simulan na nga natin ito guys. Ito yung 5 cents na NGC series, no? Na may ginawa lang na from 2017 up to 2019, based yan dito sa ating record sa Numista. At hindi ko pa alam kung ito ay may namint na 2020 dahil dun sa 25 centimo meron akong hawak na 2020. Although dito guys, based dun sa record ni Numista, 2017 up to 2019 lang ang naka-record at wala rin akong hawak na 2020. So let's go at ating alamin kung ano ang mga features nitong 5 centimo NGC series na to. Okay, so based on Numista, no, na issue to ng in-issue to ng Philippines. Ang issuing bank ay yung Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun. At yung kanyang type is standard circulation coins. Years minted 2017 up to 2019. Value 5 centimos, 0.05 PHP, currency piso. Ayun. At ang kanyang composition ay nickel-plated steel na may weight na 2.20 grams, diameter of 16 millimeter, thickness of 1.6 millimeter, shape round. Ayan, round shape. At yung orientation niya is medal alignment. Yun. So medal alignment siya guys. Alright. So yung series niya is new generation currency. Alright. So ang kanyang obverse ay mapapansin nyo sa kanyang obverse guys, yung sun and 3 stars, yung tatlong star na nandito. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayun. Alright. So yan guys. Ayan, at yan yung kanyang star na nakabase rin yan sa ating plug. Okay. So yun yung kanyang sun and 3 stars stylized Philippine flag at left. Denomination, ayun, yung 5 cents. Year of issue and mint, ayun, yung 20. Ito guys is 2017 to guys. Ayan,
malabo lang. Pero 2017 tong hawak ko guys. Ayan. Ayan, 2017. Okay. Yan yung year of issue and mint mark at right. Ayun. So dito ayan yung sa baba, yung mint mark niya. So yan. So yung kanyang lettering na Republika ng Pilipinas, ayun sa taas. Okay. Republika ng Pilipinas, 2017, 5 centimo. Ayan, translation, Republic of the Philippines. At sa kanyang obverse naman guys, so ayan, yung crown flower, Catotropis gigantea at left, ayan, sa kaliwa. At yung seal of Central Bank, ayan, sa kanan. Central Bank of the Philippines at right. Ayan, lettering, kapal-kapal ang tawag dito sa ito. Yung tawag na to is kapal-kapal, Baging Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. Alright. Naka-engrave yung kanyang BSP. Okay. Engrave BSP. Ang kanyang edge. Ayun. Reeded siya guys. Ayun. Reeded. Ayan. Kita niyo yung kanyang edge reeded. Okay. So gumawa naman tayo guys. Bali tatlo to guys ha. Yung 2017. So at least kahit paano na kompleto ko ito. Meron akong 2017 at 2018 at 2019. So alamin naman natin ngayon na update natin yung kanyang value at kung ilan ba yung na-mint nito, no guys. Kung gaano karami yung na-mint na 2017. So itong 2017 na to na 5 cent NGC series ay meron siyang 65% na mint, no. So for example sa 100 nga, 100% may 65% siya, no, na frequency. So ibig sabihin marami ang ika nga 2017 minute nito. So kung kayo hindi kayo mahihirapang kumuha pa nito sa ngayon, so normally sa ngayon lumalabas pa, hindi katulad nung 25 cents na medyo nagkakaubusan at hard to find na. Pero ito as of now hindi ko lang alam, pero ako kahit papaano nakapagtabi naman yung aking misis nga, ika nga, na gaya nga ng sabi ko sa inyo, huwag niyong pababayaan lagi. At yan, kita nyo kahit papaano nakapagtabi siya ng 2017 at yun meron tayo ngayong content, no? So yan. So ito guys, meron siyang 65%, no, na minin. So ibig sabihin marami itong inilabas, although sa ngayon bibihira na lang itong nagsi-circulate dahil hindi natin alam, parang ang tingin na kasi nung iba nito halos minsan tinatapon na lang ito. Mas marami na ito sa kalsada ngayon guys, sa sobrang yaman ng Pilipinas guys. Yung mga ganitong kaliliit na hindi na pinapahalagan. Pero kung di nyo lang alam, sa mga collectors at saka sa mga hunters, napakahalaga po nito guys, no? So dun sa mga nanonood natin, yung mga lalo na yung hindi pa nagsusubscribe at nanonood ng ating video guys, subscribe na kayo para matutunan nyo kung gaano ka-importante ang bawat coins nating dinidiscuss dito guys. So ito guys, may 65% nga at ang kanyang value ngayon, ang kanyang extra fine based dito sa Numista is 25 pesos. So ibig sabihin ito pa lang, yung extra fine nito 25 pesos na. So yung so ibig sabihin may value na, no, kahit common lang siya, no. Yung almost uncirculated niya is 45 pesos. Isipin mo yung 5 centavos na yan, kung gaano nakalaki ngayon. Sa almost uncirculated 45 pesos na siya ngayon.
no? Ngayon itong coins na to medyo maganda pa to, kaya medyo kung mag-grade man siya na extra fine, 25 pesos na ang halaga nito. Kung may 100 kang ganito na 20 times mo sa 25, di ba? Malaki na. So kung tutusin, hindi na common ito sa presyong to, medyo malaki na, lalo na dun sa kanyang uncirculated na may 47 pesos na, guys. So kung meron kayong mga ganito, itabi nyo lang, at pagdating ng oras malaki na ang value niyan, kahit na lumalabas na common siya dito, pero ang value niya mataas. Alright, so yan yung ating update dito sa 5 cents na 2017. Alright, so dumako naman tayo ngayon sa 5 cents na 2018. So yan, guys, ito 2018 yan, medyo talaga uncirculated na siya at medyo kumikinang-kinang pa yan. 2018 yan, guys, alright, so itong 2018 natin na to, ang price update natin ito at yung kanyang frequency sa ngayon, meron lang din siyang 49%, no? So marami-rami din. So doon sa 2017 is 65%, sa 2018 naman natin is may 48%. So marami-rami, no? Kaso nga lang, dahil nga sabi ko nga, dahil sa sobrang yaman ng mga Pilipino, hindi na ito masyadong minsan mapupulot mo lang ito sa mga kalsada, no? So pulutin nyo, guys, may value yan, malaking sa ngayon medyo may value na yan, no? Kahit new generation currency natin yan. Alright, so meron siyang 48%, no, na frequency. So ibig sabihin yung mint niya ay nasa 48%. Example, nasa 100. Sa 100 na lang natin i-sample, hindi na sa million. For example, may 100%, meron 48 non ang na-mint nito. So ibig sabihin marami-rami kayo mahahanap kung tutuusin. Alright, pero ang kanyang verified na value ngayon, no, is 21 pesos na. Isipin mo, sa verified pa lang niya na 5 centimo na to, 25 pesos, 21 pesos na. At yun sa kanyang extra fine, 31 pesos. At sa almost uncirculated niya, 35. At sa kanya namang uncirculated, 37 pesos. So ibig sabihin may value pa rin, guys. So pag mayroon kayong mga ganito, guys, itabi nyo na. At the same time, doon sa mga nagbubuo, no, at kailangan kayo kung mga collectors ng mga coins, dapat meron kayo nito, hindi kayo nawawalan. So kung wala pa kayo ngayon, dapat medyo habang mura pa, kung may mga kaibigan kayo at pwede nyo mapagbilan, ay bumili na kayo o magtabi na kayo nito kung wala rin lang naman kayo makukunan. Dahil sa ngayon ay medyo mahihirapan na kayo kumuha ng mga ganitong coins na ngayon, at ito yung kalimitan na lang sa mga SM Shoemart at saka kung saan mga department store nyo na lang ito makikita, no? At bibihira nyo na makikita ito ngayon sa mga tindahan. Kahit kay Aling Sean at saka kay Aling Ligaya, wala na nito, guys. At ako yung nagtanong-tanong na rin sa kanila. At sabi ko nga, maigi nga at nandyan yung ating butihing may bahay, no, na talaga na mga napakasipag magsube. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong pababayaan ng inyong mga darling. Alright? So alagaan nyo yan, dahil tulad niyan, siyempre kahit paano siya nakapagtabi niyan at tinon over lang sa akin para daw support niya sa aking pagko-content dito sa ating coins collecting. Alright, so at least nakuha nyo na 37 pesos. Isipin nyo yan, 37, kung may 100 kang pirasong ganito sa 37 pesos ba, malaki-laki na yun, di ba? Times 35 mo. Okay, so ayan, guys, at least nabigyan ko kayo ng update dito. So huwag nyo basta itatapon to. Ika nga, may value yan, bawat coins may value kahit common yan. Alright,
So dumako naman tayo sa pangatlong coins natin, no? Yung ika nga yung last mint year na 2019. Okay guys, yan 2019 to guys. So ayon kay Numista, no, ang may bibigay ko lang sa inyo ay 9% lang ang kanyang frequency or mintage based dito sa record. Okay, so lumalabas ito yung pinaka hard to find dito dahil konti lang ang na-minted nito itong 2019 na to. So meron lang siyang 9% at sad to say wala pa pong record kung magkano. So hindi pa po makapag-decide si Kuya Numista o si Tatay Numista sa price update nito. So wala pang record dito. So ibig sabihin kung doon sa mga common na 2017 at 2019 na matataas ang minted, na may maraming frequency, matataas na ang kanilang mga value, no? Kasi yung extra fine at very fine meron ng 25 pesos at 21 pesos. Samantalang ito wala pang naibigay na record. So ibig sabihin mas mataas pa doon. Mas mataas pa doon sa mga igang value na yon. So sa uncirculated naman ng dalawa, yung 2017 is 47 pesos, yung dito sa 2018 it is 37 pesos, no? Abay mataas na yon. Kung per pieces nito sabihin na natin nasa 47 pesos, times mo na lang kung may 10 ka, malaki-laki na yon. Kung mas marami pa, no? So kung maramihan mong maibebenta, mas maganda. So yun yung mga price update natin guys. At sad to say itong 2019 natin, so sa tatlong ito, so ito yung mas siguro may mas mataas na value. Okay, dahil ito yung pinaka hard to find sa kanila, yung 2019. Ayun, so I hope nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman at konting update sa price update nitong 5 centimo NGC series. At maraming salamat po uli sa mga subscriber natin. Huwag po kayong magsawa at dun po sa ating mga viewers dyan at dun sa mga bago natin, no, na mga viewers dyan, don't forget to subscribe na and follow na rin, like and share nyo yung ating mga video para makarating naman din doon sa mga interesado sa mga ganitong numismatic na pag-content natin. Alright, so yun lang guys. At dun nga pala doon shout out po pala doon sa mga mga nagtanong, mga na ibebenta nila yung coin. Sabi ko nga sa inyo guys, sa ngayon hindi pa ako namimili ng mga coins at meron lang akong mga specific coins na pwedeng mabili sa inyo guys, yung 2005 na 1 peso, no? Yung 1 peso na hard to find dahil nagbubuo pa rin ako ng 1 peso series natin, BSP series natin. Okay, yung 1 peso na 2005, yun po ang hinahanap ko sa ngayon. So kahit ilang puno na pwede natin mabili. At sa 2000 na sa 5 peso naman guys, yung 2006, no, na yung nickel brass na kulay brown, no, na BSP series din, yung 2006 nun guys. Kahit ilan po nun at pwede nating mapag-usapan at mabili sa inyo. At sa 10 peso naman na bimetallic, ang akin pong pwedeng mabili sa inyo doon is yung year 2000 at yung 2007 and 2009 at the same time yung 2016. Yan pa yung medyo wala ako sa aking mga binubuong yung aking yung binubuo kong form. Alright, so wala pa akong nun, so yun yung mga kulang ko. Alright, so at the same time may mga value na rin yung guys, so kaya medyo hard to find na rin, hard to find at hard to find yung mga yon. Kaya kung yun ang medyo iaalok nyo sa akin, baka pwede
pwede natin mapag-usapan guys, no? Para mabuo ko din yung aking tinatawag na ano, yung ika nga yung binubuo nating form, no? Yan, yung series ng BSP series at saka siguro sa NGC yun ang susunod natin mga ano. So ito, unti-unti nga tayo nangongolekta, alright? So yun lang guys, papasalamat ako shout out sa inyo dyan, yung mga magko-comment, yung mga ano. At yun nga, sabi ko sa inyo, pwede nyong ibenta if ever na gusto nyo ibenta yung mga alam nyong mga coins na medyo mabebenta, yung mga hard to find, semi hard to find at mga may error. Nabanggit ko na nga sa inyo, pwede nyong pwede kayong gumawa ng ano nyo sa ano, sa eBay or Carousel. Pwede rin siya Shopee or Lazada guys. So doon marami ring mga nakaabang na mga buyers, no, at mga collectors, no. Baka magustuhan yung mga coins nyo, post nyo lang po doon, gawa na kayo ng account nyo doon, alright? So marami pong tutorial kung paano kayo gagawa ng eBay account or Lazada account, paano kayo magtitinda, no? Marami po yan dyan sa YouTube at saka sa ano, sa Google. At yun, pag-aralan nyo na lang kung paano. Alright guys, at hindi ko na rin po maiko-content nga muna rito dahil nga sabi ko nga maliit lang ang storage ng ating phone. So yun guys, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng ika nga kaalaman, konting kasiyahan at yun, maraming salamat uli po. At doon sa mga bago nating mga manonood at mga ika nga nagpapalo sa ating mga videos, don't forget to subscribe na lang para pagka meron tayong mga videos na ginagawa na ganito ma-notified kayo. Alright? So yun lang guys, at maraming salamat uli. Again, God bless sa lahat. Apunte.